Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Makalalan. Markado! Magandang madaling araw mga kapuso, ngayon po'y Biyernes, ika-10 sa buwan ng Abril taong 2026. Tara na at markahan ang mga balitang dapat nyong malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Makalalad. Markado! Sa latag ng ating mga balita, unahin natin, ilang tanim na gulay sa Atok Benguet nanganganib ng mabulok. Yan ay dahil sa pagtigil ng ilang magsasaka na anihin ang kanilang mga pananim dahil sa problema sa presyo at supply ng diesel. Sa katunayan, 2 gasolinan sa Atok ang sold out ng supply noon pang March 21. Kaya naman ang ilang magsasaka, nagpasyang mag-ani, ibinibenta na lamang kahit palugi ang mga inaning produkto. Markado! Abot naman sa 10 tonelada ng mangga sa Lawag City, Ilocos Norte, itinapon na lang dahil hindi maibenta. Sayang yung mga pagkain natin, ano? Ayos na lang mango grower, hindi nila maibiyahe ang kanilang ani dahil sa sobrang mahal ng presyo ng gasolina. Mula kasi sa dating 20,000 pesos na gastos sa gasolina, kada truck ay umabot na ng 50,000 pesos. Ito ngayon. Sa ngayon, ibinibenta na lamang ang ibang ani sa local market pero matumal pa rin ang kita. Markado! Ilang mangingisda naman sa Cavite ay minadong lumulubog ng kanilang pagkabuhayan dahil sa sobrang taas ng presyo ng petrolyo. Sa Cavite City, may mga mangingisda na hanggang tanaw na lang sa dagat dahil hindi makapalaot sa halip na sa taas ng presyo ng langis. Hindi makapalaot sa halip na makapalaot. Dahil sa taas ng presyo ng langis, tumigil na umanong pumalaot ang ilang mangingisda at pinili na lamang ng mga lakal, mag-tricycle driver at maging construction worker para may pambili ng pagkain. May mga mangingisda rin nagbebenta ng bangka para tugunan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Markado! 30% naman ng mga truck hauler nagpasya na gumarahe dahil sa taas ng presyo ng diesel. Ayon kay Teddy Hervasio, presidente ng Inland Haulers and Truckers Association, hindi na nakakayanin ipagpatuloy ang kanilang mga biyahe. Malaki na ang gastos ng biyahe dito, lalo't ayaw naman umunong dagdagan ng mga kliyente ang bayad sa kanilang hauling operations. Dahil dito nagbabala si Hervasio na posibleng maapektuhan ng food security o ang supply ng pagkain sa bansa kung magtutuloy-tuloy ang paghinto ng operasyon ng mga trucker. Markado! Kasi sila yung mga naghahatid ng mga pagkain di ba? Mga maliliit naman na panaderya sa lungsod ng Maynila tatanggap ng 25,000 pesos na subsidiya mula sa lokal na pamahalaan. Inakita naman nila Mayor Isko Moreno sa kondisyon na hindi sila magtataas ng presyo ng tinapay sa susunod na 50 araw. Inanunsyo ito ng alkalde sa kanyang pakikipagpulong sa mga local community bakers sa lungsod kahapon ng umaga. Ayon kay Moreno, mapupunta ang subsidiya sa harina at yeast para maibsan ang gastusin ng mga panaderya at hindi ito maipasa sa consumers. Markado! Lawyers for Commuter Safety and Protection nagmungkahi ng ilang rekomendasyon para maibsan ang epekto ng krisis sa langis sa sektor ng transportasyon. Kabilang dito ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga driver at operator ng mga PUV at pagpapalawak sa service contracting program. Dapat din naman ang bawasan o suspendihin ang excise tax sa langis at suportahan ang presyo ng mga operasyon ng mga PUV nang hindi maantala ang kanilang serbisyo sa mga commuter. Samantala, sinuportahan din ng grupo ang 20% discount sa pasahe sa mga PUV na bumabiyahe sa rutang malapit sa mga tren at sa mga pangunahing ruta ng mga bus simula April 15. Markado! Posibleng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Salamat naman. Pero sana kung kayang lakihan, ano? Sa pagtaya ng oil industry sources, maaaring bumaba ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 8 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Pwede naman matapos ng piso hanggang 4 na piso ang kada litro ng gasolina. Pero ayon kay Leo Bellas, presidente ng Jetty Petroleum, maaari pang magbago ang sitwasyon depende sa magiging takbo ng kalakalan ngayong araw ng Biyernes. Markado! Yan po mga mga projection pa. Base dun sa trend na nakikita, yung pagtataas at pagbaba. Pamahala naman, magpapatupad ng 10 piso kada litro na fuel subsidy sa mga PUV na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos, una itong pasisimulan sa National Capital Region sa susunod na linggo. Partikular ito sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway. Paniyak ng Pangulo, palalawakin ng naturang programa sa buong bansa sa mga susunod na
araw. Markado! Samantala, Service Contracting Program ipatutupad na ng Department of Transportation simula April 15. Yun naman yung original na plano talaga, April 15. Sa anunsyo po ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang blog, babayaran ng mga operator at driver mula 40 pesos hanggang 100 pesos kada kilometrong biyahe. Dagdag umano ito sa kanilang kita mula sa pamasahe at nakatuon ito sa mga ruta na may koneksyon sa tren at mga pangunahing ruta ng bus. Bukod pa rito, magkakaroon din ng 20% na deskwento sa pamasahe ang mga pasahero. Markado! Posibleng sabwata naman ang mga kumpanya ng langis para sa pagtatakda ng liguang taas presyo sa petrolyo pinasisilip ng isang mambabatas. Partikular na kinalampag ni House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina Representative Miro Kimbo ang Philippine Competition Commission o PCC at Energy Regulatory Commission o ERC. Ang kay Kimbo, importanteng palakasin ang trabaho ng PCC at ERC sa gitna ng krisis sa langis na dala ng tensyon sa Middle East. Bagaman regulated ang industry ng langis sa Pilipinas, may mga mekanismo anya na maaaring ipatupad para matugunan ang anti-competitive practices ng mga kumpanya. Markado! Department of Energy tiniyak naman ang tuloy-tuloy na inspeksyon sa mga gasolinahan sa mga lalawigan. Sa isang pahayag, sinabi ni DOE na matagumpay nilang naisagawa ang regular na calibration fuel sinabi ng DOE na matagumpay nilang inaisagawa ang regular na calibration ng fuel dispenser sa mga gasoline station sa Sultan Kudarat sa Mindanao. Bakit umento ng kanilang mandato upang maprotektahan ang kapakanan at karapatan ng mga konsumer. Sa pamamagitan ng calibration, magiging masisigurong wasto at patas ang mga kinakarga ng sasakyan. Markado! Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na gumagawa ng paraan ng pamahalaan para maibisan ang hirap na nararanasan ng mga Pilipino. May dapat lang Sa kanyang pahayag sa Pilar Bataan, kung saan pinangunahan niya ang mga aktibidad para sa 84 na taon na pagunita sa araw ng kagitingan. Sinabi ng Pangulo na batid niya ang pinakamahirap ang napupuruhan ng patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Panawagan niya sa taong bayan magkaisa sa gitna ng kinakaharap na hamon sa bansa. Markado! Samantala, Vice President Sara Duterte walang alam sa mga programa at mga ginagawang hakbang ng pamahalaan. Yan ang buwelta ng Malacanang matapos sabihin ni VP Sara na tanungin si Pangulong Bongbong Marcos kung anong ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan na apektado ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, parte pa rin naman ng gobyerno ang Vice Presidente pero walang alam na solusyon sa mga kasalukuyang issue maliban sa manira lang. Yun ang nalulungkot na pag yung parehong pinakamataas na leader sangkot sa bangayan. Gate ni Castro, walang puwang ang mga paninira sa panahon ng krisis dahil kailangang magtrabaho ang mga opisyal at magtulungan para mapagaan ang pasanin ng taong bayan. Markado! At sa huli, talo kapag ganyan ang nangyayari, Vice President Sara Duterte tumanggi ng magbigay ng pahayag kaugnay sa lagay ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang panayam sa kanya, tanging sinabi lamang ng Vice President ay good luck nang hinga ng pahayag kaugnay sa health condition ng Pangulo. Pero matatanaw unang ignitang Malacanang na nasa maayos na kalagayan si Pangulong Marcos. Kahapon, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pag-alala sa ika-84 na araw ng kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Bataan. Markado! Mga fake news sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos dumagsa. Yan naman ang iniulat ni Presidential Communications Office o PCO base sa naidala nilang Anti-Fake News Desk. Ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, kahina-hinala ang timing ng pagdami ng disinformation na walaan niyang ibang layunin kundi destabilization. Patuloy niya na binabantayan ng dokumento ng PCO ang mga kumakalat na post at mga komento bilang bahagi ng pagbuo ng ebidensya sa pagsasampa nila ng kaso. Markado! Mga balitang may kinalaman pa rin sa mga OFW. Magit 100 OFW mula Kuwait dumating sa bansa. Sinalubong sila niyang mga opisyal ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Binigyan sila ng mga makakain at inasistahan sa pagproseso ng mga dokumento kasabay ng pangako na tutulungan sila sakaling magpasyang magtrabaho sa labas ng Middle East. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak,
Nagpa siyang umuwi ng bansa ang mga nasabing OFW dahil sa nagaganap na tensyon sa gitnang silangan. Markado! Maraming OFW naman sa gitnang silangan, determinado pa rin makauwi ng bansa. Yan ang sinabi ni Department of Park and Forestry Secretary Hans Leo Kakdak sa kabila ng dineklarang tigil putukan sa pagitan ng US at Iran. Matapos makausap ang ilang OFW, sinabi ni Kakdak na may dala rin nilang nadala pa rin ng ilan nating kababayan ng trauma mula sa mga pagsabog sa kanilang mga kinararoonan. Kakunito tiniyak ng kalihim na nakalatag pa rin ang kanilang paganda sakaling dumami ang magpasya na bumalik sa Pilipinas. Markado! At Department of Foreign Affairs nanawagan ng ceasefire sa pambobomba naman sa Lebanon. Napabahala muna ang DFA para sa seguridad ng mga Filipino sa Lebanon na patuloy na pinupulbos ngayon ng pwersa ng Israel. Panawagan ng gobyerno ng Pilipinas tigilan na ang karahasan at resolbahin ng may diplomasya ang problema. Sa kabuuan, merong 14,000 na Filipino sa Lebanon na batay sa pinakahuling impormasyon, ligtas naman silang lahat sa gitna ng nagaganap na gera. Markado! Mga kapuso, ayan po ang unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo ha dahil magbibigitan lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Labanan ng fake news, dapat totoo. Markado sa Super Radio DZBB. Markado! Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsa na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa mga init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Ano naman kung mahabang proseso, kung magastos? Kailangan naman pabayaan na lang natin, di ba? Hindi naman pwede yun, Jane. Buhay mo'y nakasalalay dito. Kaya kahit na ano pa maging resulta ng test sa'yo, haharapin natin ang magkasama. Suma sa puso. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-daman namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay.
Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Ako po si Cathy San Gabriel. Higit pa naming palalawigin ang paglilingkod sa inyo mga kapuso sa pamamagitan ng SOS Serbisyo on the Spot. Mas mabilis na pagtugon sa inyong mga katanungan patungkol sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno at paghahatid ng payong legal ng walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Sa oras na 16 na minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw, labas muna tayo ng himpilan. Mga nagpapaupa ng bahay, inalerto kasunod ng nadiskubreng 13 kilo ng shabu sa isang townhouse sa Parañaque City kagabi. Alamin natin ang buong detalye sa ulat na yan ni Luisito Santos. Louie! Markado, nakatakdang pulungin ngayong linggo ng Barangay San Valley sa Parañaque City ang mga homeowner at neighbor association sa kanilang lugar. Yan ay kasunod ang pagkakadiskubre sa higit 13 kilo ng mga hinihinalang shabu sa isang townhouse sa loob ng isang subdivision kagabi. Ayon kay Christopher Cortez, Barangay Chairman ng Barangay San Valley, kabilang sa mga tatalakay nila ay yung mga paraan upang hindi na maulit pa itong naturang insidente. Pinaalalahanan ng barangay ang mga nagpapaupa sa kanilang lugar na maging mapagmatsyag at alamin mabuti kung sino-sino yung mga nangungupahan sa kanilang lugar, lalo na yung mga baguhan o yung mga biglaan lamang na dumarating sa kanilang lugar. Nauna nang sinabi ng kapitan na hindi nila residente yung 5 sa mga naaresto sa operasyon kung saan napag-alaman na 5 araw pa lang na inuupahan yung naturang townhouse kung saan nadiskubre. Ito ang nasa 13 kilo ng hinihinalang shabu na tinatay nagkakalaga ng 88 million pesos. Nako, may mga nakalipas na mga istorya na ganyan, Louie, yung hindi naman sila doon residente sa lugar, ginagamit talaga nilang lugar yan, no, para doon itago yung kanilang mga illegal na gawain. Matanong ko lang, doon ba sa mga naaresto, meron ba doon na mga foreign national? Ay itong naaresto, 5 mga Pilipino. Isa yung caretaker, yung namamahala doon sa bahay, at 4 doon ay i-score sana. Sila yung subject din na naging bypass operation. 2 babae at 2 lalaki. Binabanggit itong mga operatiba ng Southern Police District Drug Enforcement Unit. Nakatanggap sila ng intelligence report kaugnay nga doon sa presensya nga nitong sinasabing imbakan. Itong townhouse kasi imbakan ng mga naproseso ng shabu kung saan 13 kilos yung mga naabutan doon ng mga crystallized shabu na yung pwede nang gamitin habang may 4 pang container mark na naatabutan sa loob ng isang chiller sa loob ng townhouse na liquid pa. At ayon na rin sa mga pulis, kapag ito raw ay natuyo, may kakayampang maglikha ng 12 kilo ng shabu. Isipin mo, ilang libong mga Pilipino pa, imposibleng mabiktima pa kung hindi na huli o nadiskubre itong kilo-kilo mga shabong ito dito sa isang townhouse sa Parañaque City. Madugtong ko lang, maganda siguro, no, lalo't napapanahon dahil meron tayong Safer Cities Initiative, no, na talagang may mga Oplan Galugad ngayon at lahat ng distrito. Nung nakaraan sa press conference sa Kamkrame, SPD ang nangunguna pagdating dun sa kanilang mga operasyon sa mga nahuhuli. So ayan, sana maging aktibo palalo yung ating mga pulisya para mas marami rin yung mga mahuli dahil hindi lang naman yan nakafocus, no, dun sa mga nagiinuman dahil minsan makakatsyempo rin pag operasyon mo, mga wanted person o kaya naman may ibang krimen na nangyari, makakaresponde agad yung mga pulis. Dito nga makikita, Mark, na gising ngayon yung mga pulis. Isipin mo, dito sa Manila Police District, kagabi, 4 na magkakaanak yung nahuli. Ito pala, babala na rin baka hanggang ngayon may mga naglalamay pa dyan. Bawal pala yung mga nagsusugal sa lamay. Lalo na kung nasa public place ka, nasa kalsada ka, kasi tuturing pala yan na illegal gambling. Ang pinapanggit dito ng isang opisyal ng Manila Police District, pasok pa rin pala yan sa illegal gambling dahil wala naman daw kasing batas na nagsasabi na legal ang pagsusugal kahit may lamay. Pero hindi na daw sinasabing bawal yung paglalamay sa mga public places, lalo na dito sa Maynila, kakarampot lang yung mga bakanteng lugar dito
At kapag yung iba sa karamihan sa mga kababayan natin dito, sa bangketa na lang pinupurol, nilalagyan lang ng tarapal, ng tent, hindi naman daw bawal yan at nirespeto naman daw yung mga patay. Yun nga lang, yung pagsusugal, hindi nila maaaring irespeto dahil bawal daw yon sa ilalim ng ating batas. Ayan. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio DZWB. Dapat, totoo. Markado, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Salamat sa ulit na yan, Luisito Santos. Ayan yung mga susugal sa mga lamay bawal din yun Oo baka dyan pa kayong matsempuhan, tigil nyo na yan. At mga kapuso, huwag kalimutang i-follow ang aming social media account, Super Radio DZWB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Yan, hanapin nyo din po sa aming YouTube channel, Super Radio DZWB at mag-subscribe para maging updated po tayo sa pinakabago at mga mainit na balita. Balik po tayo sa balitaan. 21 minuto na makalipas ang 3:00. Pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, tuloy na sa April 14. Ayon niya mismo kay House Speaker Faustino D. III matapos hindi maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema ukol dito. Ayon kay D, itutuloy ng Kamara ang mandato nila sa konstitusyon. Tiniyak niya na uusad ang proseso sa Kamara nang nakabase sa konstitusyon, panuntunan at ebidensya at bibigyan ng lahat ng panig ng pagkakataon na magsalita. Markado. Pagdinig naman ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte hindi matutulad sa isang paglilitis. Paglilinaw ni Manila Representative Joel Chua, miyembro ng House Committee on Justice, magiging limitado lamang sa clarificatory questions ang pagdinig ng komite sa April 14. Walaan niya cross-examination at itutuon lamang ang pagdinig sa paglilinaw ng iba't ibang mga tanong tungkol sa dalawang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Paglilinaw pa ni Chua, ang Senado pa rin bilang impeachment court ang siyang magsasagawa ng full-blown na pagsusuri at paglilitis sa kaso. Markado. Legal counsel naman ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Michael Poa, sinabi na ng House Justice Committee. Yan ay para padaluhin si Poa sa pagdinig ng komite sa April 14 kaugnay sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Base sa sabina, inatasan si Poa na sumagot sa mga tanong tungkol sa kanyang pagsisilbi bilang Chief of Staff nung kalihim pa ng DepEd si Duterte. Matatanong din si Poa sa paggamit at sa pag-liquidate ng confidential funds ng DepEd. Markado. NBI Director Melvin Matibag, pinadadalo rin sa impeachment hearing sa Kamara sa susunod na Martes. Ito'y para tanungin sa ginawang investigasyon ng ahensya sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na ipapapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring hindi maganda sa kanya. Inatasan din ni Matibag na isumite ang mga nakalap na record at litrato ng NBI na may kinalaman sa kanilang pagsisiyasat sa alegasyon. Markado. Pangulong Bongbong Marcos pinangunahan naman ang pag-aalay ng bulaklak sa Mount Samat Shrine sa Bataan. Kasama ng Pangulo na dumalo sa okasyon sina US Embassy Charge d'Affaires, Robert Ewing at Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya. Sa harap ng mga dumalong veterano, pinasalamatan at pinapurihan ng Pangulo ang mga war veterans dahil sa kalayaan at kasarilang tinatamasa ngayon ng bansa. Ayon sa Pangulo, kailanman hindi malilimutan ng bansa ang serbisyo ng mga veterano at iniyak ang nararapat na benepisyo para sa kanila. Markado. Samantala, negosyanteng si Charlie Atong Ang natili nasa bansa. Yan ang sinabi ni DLG Secretary John Vic Rimulya, taliwas sa naun niyang ibinahaging impormasyon na namataan sa Vietnam si Ang. Ano ba talaga? Pabago-bago ang pahayag Ang kay Rimulya, nakatanggap sila ng impormasyon kahapon lamang ukol sa kinaroroonan ni Ang pero hindi nila ito naabutan. May arrest warrant si Ang para sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention kaugnay ng mga missing sa Bungero. Akala ko ba nakalabas muna ng bansa bago lumabas yung warrant dun sa Vietnam? Ganon ka confident O pagkatapos ngayon, nasa bansa. Nakalilito ang siguro pag mga di mo na sigurado, iwasan mo na maglabas ng mga pahayag Markado. China nagpakawala naman ng sunod-sunod na flare habang lumilipad ang eroplano ng Philippine Coast Guard sa ibabaw ng West Philippine Sea.
Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, mabuti na lang at hindi ito malapit sa eroplano dahil lubha iyong delikado. Nangyari man ang pagpapaputok ng flare ng China ilang oras lang matapos ang activation ng bagong Coast Guard District sa Kalayaan Island Group. Sinabi ni Tariela, mas maraming tropa at resources ang dadalhin ng Coast Guard sa KIG kasunod ng activation ng bagong Coast Guard District. Markado! At bagyong nasa labas ng Philippine Air Responsibility inaasahang papasok sa teritoryo ng bansa sa susunod na linggo. Sa monitoring ng Pag-asa kahapon, huling namata ng bagyo layong 2,835 kilometers sa hilagang silangan ng Mindanao. Mabagal umano itong kumikilos sa dagat Pasipiko. Sakaling pumasok ng PAR, hindi naman inaasahang maglalandfall ang bagyo pero pwede pa itong lumakas hanggang maging super typhoon. Hanggang may super typhoon ano. At sa ibang mga balita, lalaki sa Giginto, Bulacan na nagbanta na ipakakalat ang mga pribadong video at larawan ng dating kasintahan, arestado. Sumbong umano ng biktima sa NBI, pinilit siya ng sospek na makipagbalikan sa kanya. Depensa ng sospek na gawa lang niya ito dahil sa kanyang nararamdaman para sa biktima. Sa kabila nito, maharap pa rin ang sospek sa patong-patong na reklamo. Markado! At mag-live-in partner sa San Fernando, Pampanga na sangkot sa pagbebenta ng sasakyan na walang papeles, arestado. Inaresto ng 2 sangkot umano sa rentangay modus sa isang entrapment operation ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group. Target umano nila ang mga pampasyerang van na ginagamit pang outing. Paalala ng mga otoridad, mag-ingat, maging mabusisi at maglagay ng GPS kapag magpaparenta ng sasakyan lalo na ngayong summer vacation. Markado! At mga kapuso, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat po sa mga nakasama natin sa loob at labas ng himpilan. Huwag bibitiw, huwag mawawala ang tabayanan po. Susunod na programa, umaga na balita na kasama si Alan Gatus. Mga kapuso, dito sa DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ang oras, 27 minuto na makalipas ang 3:00 ng madaling araw. Markado!